good day everyone. Today I will explain the activity po. Itong abstract keyword is a declaration sa class name. Kapag na-deklara natin to is ang mangyayari ang class user is nakapokus na siya sa pagbuo ng isang method tulad nito. Kapag gumawa tayo ng isang object, ang mangyayari magkakaroon ng error. User class is a abstract. That means we can create a object. Yan. Papaliwanag ko po tungkol sa polymorphism. Sa polymorphism, pwede natin gayahin yung method name nang galing sa superclass nito. Pwede natin gayahin yan. Gumagamit tayo ng override para iwas misspelling tulad nito. Pero optional lang naman to maggamit yan. Yung polymorphism, pwede natin customize yung nagagawa ng isang method. Tulad nito. Ayan. I will explain the inheritance. Para gawin yung inheritance, kaya natin gumamit ng extend ito para ma-inherit natin yung superclass ito. Once na na-inherit na natin yung superclass, yung subclass kasi mamanay ng subclass yung instance sa yung method na nanggaling dito sa superclass na tawag na parent class. Tulad na nakikita nyo, gumamit kami ng super methods na tatawag yung method na to. Isa din siya sa picture ng isa din to sa picture ng inheritance ng OOP. Dito kasi sa title, sa loob kasi itong super na kasi to, yung super na yan, nandiyan na mismo yung instance saka yung variable. Kaya di natin kailangan gawin to, yung mga ganito. Tapos dito sa quiz, gumamit kami ng tulad ng titles, max score, saka num items. Pero kasi dito sa these items, yung num items na to, except dito. Kasi itong instance variable is nasa loob ng subclass. Tapos may makikita kayong super.display.info. Itong superclass na to. Yung superclass na to, galing dito sa superclass, dito sa display.info. Ang pinakaiba kasi nito sa polymorphism kasi, pwede natin gayahin yung method name. Saka baguhin yung method na galing sa superclass. Ito kasi, di natin pwede i-customize super.display.info na galing sa superclass para gamitin natin yung method. Example. Ayan. Hello po, ipapaliwanag ko naman dito about sa encapsulation kung paano siya na ginagamit. Sa nakikita nyo sa code na to, may nakalagay rito na protected. At itong protected ginagamit para ma-access ng subclass para gamitin ang instance variable mula sa superclass. Para ma-access natin tong protected, punta tayo rito sa student.java. So, para ma-access natin ang instance variable mula sa superclass, user class, kailangan ilagay natin itong this.name para ma-access ang subclass sa loob ng method of subclass. Yan. I-run natin. So, sa nakikita nyo, itong na yung result na protected na encapsulation. Parting ito ng code, gumawa kami ng class na tinawag naming teacher na nag-extend sa user class. Ibig sabihin nito, si teacher ay subclass ni user. Kaya naman mana niya lahat ng properties at methods ni user. So dito naman, gumawa kami ng constructor para kapag gumawa kami ng bagong teacher object, automatic na may store yung name at email ng teacher. Ginamit namin yung this.name at this.email para i-refer yung variables ng object mismo. So sa main method naman, gumawa kami ng teacher object
na pinangalanan naming person. Tapos tinawag namin yung evaluate underscore teacher method. In conclusion, gumagawa tayo ng isang OOP program para makagawa ng isang reusable code